how can it be balanced kung ang inyong desisyon is mas galangin? Kasi naintindihan ko sagot nyo eh. Mas ginagalang po ninyo ang karapatan ng private rights ng bawat individual, kaya po hindi ito dapat maisa publiko. So definitely po, ang desisyon ngayon ng ICC, kung kaya nyo po itong idepensa at ipaglaban, is that ito pong mga inaakusahan dito ay, ang iba dito ay matataas na opisyal ng gobyerno, opo, vis-a-vis the right of the public to know what's going on. So you are now, opo, on the side, you are tilted on the side of the rights, private rights ng mga sinasabing respondents. Binabalanse lang po ng ICI, Sir Ted, ang okay. ang rights ng individual po at saka po yung concern ng taong bayan to know or to have transparency. Opo. Yung nga po. So, paano po naging balanse ngayon yun? Kung ang taong bayan po, sabi nga ninyo, gusto makita, ano ba nangyayari dyan? Ano ba mga tanong nila dyan? Ano ba ang sinabi nitong isang humarap sa inyo? Ano ba itong kamayan na ito na para bagang ang datingan, parang friends sila? Alam niyo yung mga ganun duda? So, paano po naging balanse yon na hindi pa rin po namin mapanood ito? And again, sabi ho ninyo, kinakailangan protektahan muna ang karapatan ng mga humaharap sa ICI. Opo, yun nga po, ang transparency po dito is with regard to, we will provide the public po a copy of the report that we will be submitting to the ombudsman po. Kompleto naman po yun. At mababasa po at makikita po ng tao kung ano pong laman ng mga report. Opo. Naunawaan po namin attorney, and we sincerely respect ito po inyong pagsagot nga in behalf of the ICI. It's very very good for them to appoint a spokesperson po para may nagsasalita in their behalf. Ito bang decision po na ito'y isa pribado na hearing po ninyo ay decision po ng commission na pagbotohan nila ito? Ito po ang policy ng commission when I arrived na po. Ito na po yung ginagawa nila when they started their hearings po. Okay. Yan na po yung Opo. Is that, may minutes ba yun? How did they come up with that decision na ito'y pribado na hearing? And na-explain ko na po yung nasabi ko na po yung basis po na yung kanilang rason po kung bakit po na naging they didn't allow live streaming po. Opo. Kanina pa nabanggit ko na po. But these are recorded naman po at these are minuted. Opo. Will that minutes be available to the public to at least read it? Who came up with the decision, or is it a collective decision na ito'y pribadong hearing, sir? I mean, again, it's transparency na ating pinag-uusapan dito, sir. Opo, go ahead. Naintindihan ko po. It's the position po of the commission. Okay. The unanimous decision po of the commission. I believe so po. Yan ang kanilang policy right now. Okay. And then attorney, hindi na ho mababali yan? Is that, 'di ba? Is that cast in stone, as in hindi na ho may pwedeng baguhin pa yan? Who can change it kung sakasakali po? Kung sakasakali po, siyempre yung commission, yung commission pa rin po mag-change na, no? If they want to change it, it's a valid decision, best decision in their, as far as they're concerned, then definitely they can come up with another policy, probably adjusting this, or tingnan po natin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!